lagi ka bang pagod? Kahit wala ka namang masyadong ginagawa? Yung tipong kakagising mo pa lang pero parang gusto mo nang bumalik sa kama. Yung kahit 8 oras ka naman natulog, pero parang kulang pa rin. Kung ganito ang nararamdaman mo, please, don't ignore this video. Kasi minsan, ang pagod ay hindi lang dahil sa trabaho. May mas malalim na dahilan ang katawan mo. Today, pag-uusapan natin ang 8 hidden reasons kung bakit lagi kang pagod at hindi mo napapansin. Let's begin. Unang-una, gusto kong sabihin sa'yo, hindi normal ang laging pagod. Oo, mapapagod tayo kapag busy. Pero kung araw-araw, kahit wala namang intense activity, pagod ka pa rin. That's your body trying to tell you something. Ang pagod ay signal. Hindi siya personality. Hindi siya normal na adult life. Isa siyang message. Reason number 1. Dehydration. Minsan ang pagod, tubig lang ang kulang. Kapag dehydrated ka, bumabagal ang circulation ng dugo. Mas konti ang oxygen na nakakarating sa muscles at brain mo. Kaya kahit simpleng gawain, parang mabigat. Tanungin mo ang sarili mo, ilang baso ba talaga ng tubig ang iniinom mo sa isang araw? Kasi minsan, hindi ka pagod. Kulang ka lang sa tubig. Reason number 2, poor sleep quality. Hindi deep sleep. Pwede kang matulog ng 8 oras. Pero kung mababaw ang tulog mo, hindi ka talaga mare-recharge. Kasi ang katawan natin dumadaan sa sleep cycles. Light sleep, deep sleep, at REM sleep. Ang deep sleep ang pinaka-importanting phase para sa repair ng katawan at pag-boost ng immune system. Kapag hindi ka nakaabot sa deep sleep phase, hindi ka talaga fully recovered. Signs of poor sleep quality. Gigising ka sa gitna ng gabi. Madalas kang managinip ng stressful. Paggising mo, parang pagod ka pa rin. Nakaphone ka hanggang bago matulog. May ilaw o maingay ang kwarto. Madalas kang magising para umihi. At isa pang factor, blue light mula sa cellphone at laptop. Pinipigilan nito ang melatonin, ang hormone na tumutulong sa mahimbing na tulog. Kaya kahit 8 oras ka sa kama, kung hindi restorative ang sleep mo, magigising ka talagang pagod. Reason number 3, iron deficiency. Lalo na sa women. Ito ang pinaka-common sa Pilipinas. Iron deficiency. Kapag kulang ka sa iron, kulang ang red blood cells mo. At ang trabaho ng red blood cells ay magdala ng oxygen sa buong katawan. Kapag kulang ang oxygen supply, parang mababa ang battery level ng katawan mo. Resulta? Pagod, hilo, panghihina. Madalas mapagod kahit konting lakad lang. Cold hands and feet. Maputla ang labi o talukap ng mata. Mabilis hingalin. Mas common ito sa mga babae, lalo na kung malakas ang menstruation. Pero pwede rin ito sa mga lalaki na kulang sa iron-rich foods. At minsan, hindi mo agad mapapansin. Kasi gradual ang pagbaba ng energy.
Kung pakiramdam mo kahit anong tulog mo, pagod ka pa rin, magandang magpa-CBC test para makita kung mababa ang hemoglobin mo. Reason number 4. Sugar crush. Energy roller coaster. Mahilig ka ba sa kape na may asukal? Milk tea? Matatamis na snacks? Kapag mataas ang sugar mo, biglang tataas ang energy mo. Pero after ilang oras, bigla rin itong babagsak. At kapag bumagsak ang blood sugar, pagod, iritable, lutang. Hindi ka pagod. Nagka-crush ka lang. Reason number 5. Chronic stress. Tahimik pero nakakapagod. May pagod na hindi galing sa katawan, kundi galing sa isip. Kapag stress ka, tumataas ang cortisol mo. Kapag mataas ang cortisol ng matagal, napapagod ang adrenal system mo. Resulta, wala kang gana. Mabigat ang pakiramdam. Parang drained ka palagi. Minsan, ang pagod mo hindi dahil sa physical work, kundi sa mental overload. Reason number 6. Vitamin D deficiency. Lagi ka bang nasa loob ng bahay? Office, bahay, screen. Ang vitamin D ay hindi lang para sa buto. Importante rin ito sa mood at energy levels. Kapag mababa ang vitamin D mo, pwede kang makaramdam ng pagod, low mood, muscle weakness. Kaya minsan, kailangan mo lang talaga ng araw. Reason number 7. Anxiety or mild depression. Ito ang medyo sensitive, pero kailangang pag-usapan. Kapag emotionally overwhelmed ka, kahit wala kang ginagawa, pagod ka. Kasi ang utak mo, hindi nagpapahinga. Overthinking, worry, fear, pressure. Minsan ang pagod ay emotional fatigue. Reason number 8. Underlying medical condition. At syempre, may mga pagkakataon na ang pagod ay sintomas ng mas malalim na issue. Halimbawa, thyroid problems, diabetes, heart issues, chronic infection, sleep apnea. Kung ang pagod mo ay tumatagal ng weeks, may kasamang weight loss, may palpitations, may shortness of breath, o hindi nawawala kahit anong pahinga, please, magpa-check ka. Gusto kong sabihin ito sa'yo, hindi ka tamad, hindi ka mahina, hindi ka walang drive, baka pagod ka lang talaga. At minsan, ang kailangan natin hindi self-criticism, kundi self-awareness. Simulan mo dito. Uminom ng sapat na tubig. Ayusin ang tulog. Kumain ng balanced meals. Magpa-araw kahit 15 minutes. Magpahinga sa screen. Magpa-blood test kung kailangan. Makipag-usap kung mabigat ang loob. Small steps, consistent habits. Makikita mo, babalik ang energy mo. Kung lagi kang pagod, huwag mong baliwalain. Makinig ka sa katawan mo. At kung may natutunan ka today, i-comment mo ang word na energy. Para kung nakaabot ka hanggang dulo, don't forget to like, subscribe at i-share ito sa taong lagi ring pagod. See you on the next Healthy Pinoy episode. Paalam!